Praise the Lord. Pwede ba natin i-welcome ang 2025 na may ngiti sa ating labi? Hallelujah. Kawain mo ang ngayong kagabi. Ngitian mo siya, sabihin mo sa kanya, Happy New Year. Happy New Year. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And again, mga kapatid. Hallelujah. And again, mga kapatid. This is our revival service. Amen. Amen. So, sabi ko kanina, hindi pa po tayo nagtatapos. Nagsisimula pa lang tayo. Pero papunta tayo sa pinaka-highlight. Hallelujah. Sa pinaka-climax, mga kapatid. Sa walang pagtatagal, samahan niyo mga kapatid sa Santiago chapter 5, verse 16 to 18. Santiago chapter 5, verse 16 to 18. And mamaya Acts chapter 2, verses 1 to 4. Hallelujah, hallelujah. Sa mga nakasupo, magsabi ng Amen. Amen. Hindi pala. Praise God. Hallelujah. Sa nakasupo na, magsabi mo na ng Amen. Amen. Santiago 15, Santiago 5, talatang 16 hanggang 18. Ito pagkasabi sa ating Panginoon. Mga pahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. At ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y magsigalit. Malaki ang nagagawa ng malingas na panalangin ng tao matuwid. Amen? Did you agree mga kapatid? Na malaki ang nagagawa ng malingas na panalangin ng isang matuwid. Isang taong matuwid pa lang yun, mga kapatid, sa paningin ng Panginoon, kapag siya'y nanalangin na hindi kayo malingas o pagniningas, malakas na daw po ang puwersa. Eh, marami tayo mga kapatid. Amen? Amen. So, naniniwala po ngayong hapon, hallelujah, didingin tayo ng langit. Praise God. Kapag maraming individual, kapag maraming young people na ni tatay na tumawag sa Panginoon ngayong umaga, Amen. hindi bingi ang Diyos natin. Amen. Hindi mula ang Diyos natin. Hallelujah. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin. At siya'y nanalangin ng buong ingas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. 3.5 years. At muli siyang nanalangin. At ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Sa Acts chapter 2 verses 1 to 4. Pamilyar na ito mga kapatid. Gawa 2, 1 hanggang 4. At nang dumating na ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Hallelujah. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagipis na hangin malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakita mga dilang kawanis na apoy na nagkabahabahagi at gumapok sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Sabihin mo sa iyong katabi, dapat tayo rin. Ayusin. Dapat tayo rin. Humisin mo siya. Paniwalain mo siya na dapat tayo rin ay mapuspos gaya ng mga apostol. Amen. Amen? Amen. At nagpasimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kapalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Ready na po ba kayo? Amen. Praise God. Parang hindi makailin kanina. Praise the Lord. Parang ang gulay na. Parang wala lakas. Hallelujah. Pero pa man, yan yung magandang bagay. Wala kang lakas, bibigyan ka ng lakas.
amin. Tayo muna isang daling madalangin sa ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Praise God, Panginoong Jesus, na aming Diyos na pinaglilingkuran. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Tinatawag namin ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Kami lumalapit muli, Panginoon, at umaasa sa trono ng iyong biyaya. Napagalawan mo kami ng panibagong rema ng mensahe na kailangan namin, Panginoon, bilang iyong anak. Wala po kami magagawa, lalo tigit ang iyong amang lingkod, Panginoon, ay walang bahid ng anumang ramunas sa ganang aming sarili. Hindi po kaya i-interpret ang iyong mga salita by myself, Lord. Pero kailangan namin ang Santong Espiritu na hindi lang magbibigay sa amin, Lord, ng anointing, kundi pag-unawa ng iyong mga salita. Buksan mo kaisipan ng aming mga kapatid. Buksan mo ang kanilang puso, Panginoon. At hayaan mo na pag-uli ng pasimulang mag-penetrate ang Holy Ghost sa kanilang mga buhay. I need your protection from your Holy Ghost. We need your power. We need your anointing. In the name of Jesus Christ. And I pray habang ako'y nangaral sa ikaw, Panginoon, ng katotohanan. Patuloy na may tama ang lahat ng malungkot na paglawa. Lahat ng maling prinsipyo, maling pananaw ay patuloy na mabalik, maalis sa puso at isip ng bawat kapatiran. Maging habang ako'y nangaral, Panginoon, ang mga nangihina lumakas by your Spirit. Ang mga nawawalan ng tapang, magkaroon ng tapang by your Spirit. Ang mga nawawalan ng direction sa buhay pag-asa, magkaroon by your Spirit, Lord. Not by might, nor by power, but by your Spirit, Lord. Nagisan mo namin ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala at kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin. In the name of Jesus Christ, this is our prayer with thanksgiving. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Lord. Pinamagatan ko po ito, mga kapatid. Hallelujah, ladies and gentlemen. Mensahe ito na ngayong umaga, kami pamagat na prepare for an outpouring. Sabihin mo sa iyong katabi na mayroong titig at pag-ibig. Maghanda ka sa pagbuhos. Hallelujah. Again, mga kapatid, maghanda ka sa pagbuhos, kapatid. May pag-ibig, ibig. Sabihin mo sa kanya, ihanda mo ang iyong sarili. Lahat ng Kristiyano nag-aasam na revive. Pag sinabi ma-revive, magkaroon ng muling kalakasan. Mabago yung sistema ng buhay, pag-ibig. Unang hihina, gusto nila lumakas. Pero ngayong umaga, tanghali, mga kapatid, nais ng Panginoon sa atin, bago po tayo dumako sa paglapit sa Panginoon, meron muna tayong ihahanda. Amen. Handa ka na bang ihanda yung dapat mong ihahanda? Ako magamitin lang ng Panginoon para sa isang mensahe ng Diyos. Pero ikaw ang maghahanda sa iyong sarili para sa pagkabuhos. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Kaya lahat tayo nag-aasa, mga kapatid. Ngayon pala maghanda ka na. Mamaya malalaman niya pa yung mga bagay na dapat mong ihanda. Kaya na unti-unti na tayo naghahanda, mga kapatid. Pero patuloy mo pang ihanda ang iyong sarili. Patuloy pang ihanda ang iyong puso. Kung kinukunbi ka ng Panginoon, huwag mong isipin yung katabi mo. Just say amen. Just say praise to the Lord. Just say praises to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord. I agree. I agree. I agree. I declare. I declare. I declare. In the name of Jesus. Huwag kang kabayan kayo umaga na hindi na makapaspasan ng Panginoon. Huwag ka na magantay ng next week, kapatid. Gusto ko next week na ako magpaparivide. Ngayon na hindi ka willing, next week pa kaya. Amen. Kung ngayon hindi ka ready, malamang next week hindi ka ready. Kasi bakit mo itatanggi ang sarili mo, kayong available ang presensya na. Kaya mamaya, lalapit kayo lahat. Walang
makikira dyan, walang nakatayo, walang nakaluhod dyan. Lahat tayo dito sa harap. Kung kukupahin itong taas, walang problema. Amen. Wala lang makikira dyan, malimas na nagpapatay ng bata. Pero huwag mo yung excuse yung bata. Amen. Kasi panalangin ko sa Panginoon, lahat tayo gustusin ng Diyos. Sabi ko, Lord, baptize man in Jesus' name, o hindi ba? Pour out your spirit, Lord. Amen. Gustusin mo ang bawat isa. Hallelujah. Kaya yung kayo mga sa likod na yan, mamaya, lalapit na sa unahan ng mga to. Huwag kayo magpapalikod-likod lang. Sa inyo naman magpaunahan. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Prepare for an outpouring. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, yung people na nagkagay, maniwala ka man sa hindi, bilang sinasabi ng Biblia at ating pinapangaral, lahat tayo kinakailangan ng renewal. Ngayon ay unang buwan ng taon ng 2025. Renewal ng mga business permit. Hallelujah. Renewal ng mga mayor's permit. Okay sa mga contestant. Okay sa mga manager natin dito. Sa mga bisor. Hallelujah. Nag-asikaso ng papel ng kanilang mga amo. Nag-asikaso ng papel ng kanilang pinagtatrabahuhan establishment. And kung ang gobyerno may patakaran sa bawat negosyante, bawat namumuhunan sa bayan, na kinakailangan mag-renew ng lisensya, kinakailangan mag-renew ng permit, ang Kristiyano kailangan meron ding renewal. Meron tayong i-renew. Kung ang lisensya nire-renew, ang presensya natin. Kasi agree ka rin sa sarili mo, nababawasan yung level of anointing. Dati ganado ka pa, ngayon hindi. Dati nagpapaturo ka pa, ngayon hindi na. Dati nagpapasaway ka pa na nagpapaturo, ngayon hindi na. Dati maamoy yung mukha mo, ngayon mayabang ka na. Dati sumusunod ka sa pastor, ngayon napastangan ka na. Praise God. Dati pastor marami na mahal mo, ngayon nililiwak mo. Prepare for another pouring. Hindi bababa ng Espiritu Santo ng Panginoon yung merong kumakalaban sa pamunuan. Hindi sa posisyon na meron tayo. Pero alam mo mga kapatid kung ano yung lugar at posisyon mo. Amen. Pero dahil ko sa Panginoon, iniwan nyo na yung sa 2024. Hallelujah. It's time for the unity. For the edification of this church. Sa pagpapalakas. At kung kami mga pastor, meron kami paghahanda sa unang buwan ng taon ng bawat taon, which is ang buwan ng January, merong pangkalahatang ayuno ang pamunuan para sa mga manggagawa. Lahat tayo bilang mga kapatiran na naglilingkod sa Panginoon, meron din tayo puhuli mga kapatid. Meron din po tayo obligasyon na mag-renew tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ibinasa natin talata sa James chapter 5, ang katumbas nitong salita mga kapatid ay panalangin. Kaya kung mapapansin nyo sa verse 16, binanggit mga kapatid na malakas ang nagagawa ng panalangin, may ningas kapag ang taong ito ay matuwid sa harapan ng ating Panginoon. In verse 17, in-illustrate ni Santiago si Elias, lingkod at propeta ng ating Panginoon, na nagpakita ng kagilag-gilalas na pananampalataya sa Panginoon. In fact, in 1 Kings, chapter 17 to 18, hanggang 19, nandoon ang kanyang kwento. At kung nasa paligsahan sila sa Mount Carmel, magpapaulan kung sino naman yung dakilang Diyos na makapangyarihan, yun yung magpapaulan sa langit. Tumawag yung mga propeta ni Baal, tumawag yung mga alagad ni Baal, walang tumubos sa kanila. Pero si Elias, sabi ng
ng Diyos sa kanya. At hindi lamang yun, dahil sa kanyang declaration na 3.5 years hindi magkakaroon ng ulan sa buong Israel, humiling siya sa Panginoon. Sapagkat ipinahayag sa kanya muli ng Panginoon na darating na ang ulan. May pangako, pero gusto ng Panginoon, ilapit mo sa sarili. Amen. May pangako ang Diyos, magpapalain ka, pero gusto ng Diyos, nagpapatuloy ka. Hallelujah. May pangako ang Diyos, magpalain ka this year 2025, pero gusto ng Panginoon, ialay mo yung sarili mo sa panalangin. Ialay mo ang sarili mo sa kalooban mo. Ialay mo ang sarili mo sa bagay na nais ko, na tinuturo ng aking salita. Sabi ko sa Bubulungan Church nakaraan, even sa fellowship ng Bukana Family Day, sabi ko, kasi based experience, sabi ko, kung gusto niyo pagpalain kayo ng Panginoon, suportahan niyo ang lingkod ng Diyos. Now, hindi ako nangusap ng pera. Kasi ang pera hindi niya sa akin, binibigay at binabalik. Sa Diyos niya yan binabalik. Ginagamit lang yan at namumuno sa inyo. Pero nagbabalik po kayo sa Panginoon. Amen? Sa taong ito, sino gusto ang pagkalain ng Panginoon? Kung gusto niyo pong pagkalain kayo ng Panginoon, yung tinalaga ng Diyos sa inyong buhay, suportahan niyo mga kapatid. Yakapin niyo po, hindi yakap na personal. Ibig sabihin, ariin niyo. Suportahan, ipanalangin. Ariin niyo yan ay kamanggagawa namin. Yan ay lingkod ng Diyos para sa amin. Kasi alisin naman ako ang pastor dito, maging ako sasabit. Maging ako mapapasako. Kaya sabi na Apostol Pablo, pasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo. Nakakapataka mga Kristiano gusto pagpalain, ayaw tagapin yung tinuturo ng pastor. Pag sinaway mo, nagagalit. Pag pinagsasabihin mo, ayaw magsimba. Saan kayo lulugar? Saan lulugar ng Diyos? Pag pinagsabihan, sinaway sa itong bagay, magtatapo, hindi na mapapalagi. Mga kapatid, wala akong nakita talagang pinagpala ng Panginoon na masuwayin sa pastor. At masuwayin, lalo din sa Diyos, wala akong nakita. Lahat na nakita ko pinagpala at pinaganda ang buhay, sumusunod. Amen. Amen? Amen. Okay, badilisin na naman. Doon na naman na ulit makita kung saan yung ating submission. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, ang tinutusan na sila ng ating Panginoon, mga kapatid, do not stop praying. Kung meron ka mang gusto hingin sa Panginoon, kung meron ka mang apila sa Diyos, huwag kang ihinto manalangin. Huwag kang ihinto mangusap sa Kanya. Huwag kang ihinto tumawag sa Kanya. Kaya ang panalangin ay kumikilos, kumagawa, dahil ko ang taong ito ay matuloy sa harapan ng ating Panginoon. Now, hindi ko ito sinasabing perfect talaga na hindi nakakamali o nagkasala. Pag sinasabi ng Biblia, matuloy, ibig sabihin, sumusunod sa salita ng Diyos. Ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. Nobody is perfect, mga kapatid. Amen. Ibig si Job, mayroong limitation. Si Abraham, mayroong limitation. Ang 12 disciples, mayroong limitation, mga kapatid. Lahat ng lingkod ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nakaraan, kung nag-aasal ka ng perfectong simbahan, lumayas ka dito. Wala kang makikita itong perfectong simbahan, walang perfectong miyembro, walang perfectong pastor. Amen? Amen. Kung naghahanap ka, lipat ka sa kabila. Baka doon trip ka. Kaya lang, pagpunta mo doon sa kabila, hindi rin perfecto dahil sa'yo. Hindi rin magiging perfecto dahil sa'yo kasi hindi ka nga perfecto. Hindi
nagkakamali yan, sumasabla yan. Nakakapag-isip ng hindi mabuti yan sa harapan ng Diyos. Amen? Pero nais ng Panginoon sa atin, kaya alam mo, binigyan tayo ng example ng Biblia, ni Apostle James, na sabi niya si Elias, na tao ng Diyos ay minsan nanalangin, na umiling ng ulan, pagkatapos ikikara ang 3 taon at 6 na buwan, na walang ulan. Pero siya'y muling nanalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. At alam natin ang storya nung siya'y nanalangin sa Panginoon. Kasi 6 times, pinabalik niya yung servant niya. Ang sabi niya sa kanyang servant, nung sinabihan siya ng Panginoon na, Elias, maganda ka na. Ihanda mo si Ahab o yung karo sapagkat babagsak na ulan. Nanalangin siya sa Panginoon. Nagpaulo siya sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya'y nanalangin. At nung siya'y manalangin, sabi niya sa kanyang alipin, puntahan mo yung bundok, silipin mo kung meron ng ulap. 6 times na ginawa ng alipin, walang nakita ang ulap. But the 7th times, pagkatapos ng 7 balik, pagkatapos ng 7 try, pagkatapos ng 7 prayer, pabalik ng alipin, sabi na, Sir, meron na ako nakita, kaya lang, kasi liit lang ng kumong ng kamay, kasi liit lang ng kamao. Maliit man, pero meron na. Hallelujah. Maliit man, pero meron na, mga kapatid. May ginawa na ang Diyos, may kinilos na ang Panginoon. Ano gusto nituro sa atin? Mga kapatid, bago magbuhos ang Diyos sa buhay natin, hinihingi ng Diyos yung ating patuloy na partisipasyon, patuloy na panalangin, patuloy na pagtawag sa ating Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ko kayo sa 2 Chronicles chapter 7 verse 48. Kung ang aking bayan at tumatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha, talikuran ng kanilang masamang lakad, aking nga diringgin. Ito yung kondisyon, church. Kung ang bayan mananalangin, magpapakumbaba, tumatalikod sa kasalanan, hinahanap ang katwiran ng ating Panginoon, pangako ng Diyos, diringgin tayo mula sa langit. Patatawarin ko ang kanilang kasalanan, sagalangin ko ang kanilang lupain. Amen. Amen? So kung gusto natin magbuhos ang Diyos ngayon, kailangan may constant prayer. Dapat ngayon pa lang nag-pray ka ng Lord. Hallelujah, gusto ko ng pagkabuhos sa Panginoon. Gusto ko yung sinasabi ni Pastor. Gusto ko yung sinasabi ng aming naglingkod ng Diyos. Hallelujah, na pagpapala, hindi pera. Alam mo, may kahinaan tayo ngayon. May karamdaman tayo ngayon. May problema tayo hinaharap ngayon. Pag may problema, mga kapatid, at pagod na pagod sa buhay, hirap na hirap, burn out, natural kailangan mo hindi pera. Yes, kailangan mo ng tao. Pero alam ko, mas kailangan mo presensya. Mas kailangan mo ang Espiritu Santo ng ating Panginoon, ang presensya ng Diyos na tutulong sa iyong kahinaan, tutulong sa iyong kabigatan, mga kapatid. Pero ang hinihingi ng ating Panginoon, makipag-usap ka sa Kanya. Dahil kalooban ng Diyos ay buhos ng kanyang Espiritu Santo, pero kailangan may pagtawag. Kaya nga kanina, unti-unti mong tinanggap, dahil ikaw ay merong pagtawag. Meron kang paglapit. Meron kang pagsisisi. Kaya nga mamaya itutuloy mo lang yun. Pero mas hihigitan mo pa hanggang sa masangkapan ka ng presensya ng ating Panginoon. Kaya sukatan ng totoong panalangin sa ating Panginoon at panalangin kinalulugan ng Diyos. Kaya kailangan, bagay na nabanggit ko kanina, kailangan mayroong pagsisisi ng ating kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nabanggit ng ating bishop at Haram Fellowship, maliit man yan o malaking kasalanan yan sa harapan ng Diyos, kailangan mong i-repent, pagsisihan yan sa harapan ng Panginoon. Kahit iba man ay nakapagmura o iba man ay nagnakaw, mabigat at maliit man, parehong kasalanan yan. Amen. Amen.
Lahat tayo ay nagkasala at patuloy pa rin nagkakasala sapagkat hindi pa lubos at saktan ang ating buhay hanggang sa pagkalit ng ating Panginoon. Kaya kailangan mayroong constant repentance, mayroong confession every time nakakagawa ka ng hindi tama. Lord, I ask your forgiveness. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, sa aming pagkukulang. Dahil hindi tayo pakikinggan ng Diyos Church kung mayroong karumihan ng kasalanan sa ating puso. Kaya pansinin mo, hindi ka bibigyan ng judgment lalo sa mga nagihan na. Pansinin mo, iyak ka na hindi ka naman napupuspos. Come on. Hindi judgment ko ha. Realidad mo. Iyak ka na hindi ka naman napupuspos. Bakit? Baka kulang sa repentance. Baka meron ka dapat alikuran. Baka meron ka kailangan bitawad. Baka meron ka kailangan alisin. Kasi kung halaman mo ako ng ebidensya, lahat na nananampalataya, lahat na naglingkod ng totoo sa Diyos, after mabuhay na muli na ating Panginoon sa mga patay at umakyat sa langit, napuspos ng Holy Ghost na nagsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Kaya ito, binalaban natin itong doktrina natin ito. Sinasabihan tayo ng ibang kulto daw sapagkat panahon kaya ng mga Hudyo, panahon kaya ng mga apostol. Si Cornelio bilang hindi na puspos. Yung mga Samaritano hindi na ako sa chapter 8 na puspos. Hallelujah. Yung mga yung sa chapter 19, mga hindi yun na medyo Hudyo. Puspos. Paano sasabihin ng tao, pag-Hudyo lang yan? Ngayon, buhay na buhay pa rin. Hindi yan pag-Hudyo lang, hindi yan pagbayang Israel lang. Kaya hindi natatanggap ng tao kasi wala totoong paglapit at pagsisisi. Lima na magsisisi ng tao, pumalikot sa kasalanan, after na mawag-inisman sa tubig sa Espiritu, sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, yung Espiritu Santo, isusunod yun ang Panginoon. Now, bakit ngayon hirap na tanggapin? Bakit ngayon kahit Pentecostal hindi sanay sa Holy Ghost baptism? Bakit may ibang church kahit Pentecostal hindi naniniwala sa speak in tongues? Hallelujah sa Holy Ghost baptism. Kasi hindi dahil hindi nila naiintindihan ang totoo, hindi sila aware. At wala sa kanila ang pagtalikod talaga sa kasalanan. Kaya meron akong Pentecostal mga, hindi naman wala lahat, pero may mga charismatic. Okay lang mag-bishop. Saka nakakita ng ganun. Merong Trinitarian born again, okay lang magdidisco. Saka nakakita ng ganun. Holiness ang tinuturo, holiness ang sinasabi, pero hindi sumusunod sa Holy God and sa Holy Bible. Hallelujah. Sa Holy Bible, questionably, hallelujah. Questionably ang paglilingkod natin kung hindi tayo sumusunod sa Holy Bible and sa holiness na gusto ng Diyos. Kaya nga kailangan ng Holy Ghost, kailangan ng Espiritu Santo ng Panginoon para maging holy. Hindi lagi nahuhuli. Punta na loob, pagpabago naman yung mga lead dyan. So sabihin namin pag-alag pagpapakababa, 2025 na mga pagpabago naman yung malaging lead. Malipas sa mga baguhan at malalayo yung bahay. Yung mga malapit, puktang na loob na. Pagpaaga naman kayo. 8:30 ang full time. Mga tanghalin na kayo. Hallelujah. Amen. Amen. So, kung ka, ayaw niyo magmaliit kasi may multa. Pero sa Diyos, okay lang. Saan tayo lugar? Kung hindi ka dapat yung mga kapatid. Pagpasal ni Wagan, okay lang, hindi ka mali. Kasi may multa. Pero sa Diyos, okay lang kasi gusto na makawagin naman ng Diyos. Naiintindihan naman. Naiintindihan ka ng Diyos kapatid, pero intindihin mo rin siya. Amen. Ang totoong nakakaintindi, umiintindi. Hindi palaging iniintindi. Come on. Amen. Maging patas naman din tayo sa ibang kapatiran na sisikap magpaaga sa church. Kahit may mga tungkulin din sa
patas naman tayo sa mga kapatiran na nagsisikap na kahit may karamdaman, nagpapaaga sa church. Na kahit hindi maganda yung kalagayan sa buhay, kahit may pagsubok, naglilingkod sa Diyos na may maaga. Amen. May patas naman tayo. Bakit natin ngayon ka sa inyo magbago man o kang lalo? Dito naman sa compound, narinig na yung pastor, bumabusina na, hindi ka nagmamadali. Narinig na, nag-a-announce yung pastor, hindi mamagmadali pumunta ng church, nagdaan pa dyan. Hallelujah, come on. Come on. Come on. Nagdaan pa dyan, hindi makaligo. Ang lakas pa ng loob, ang kapal pa ng mukhang dumaan dyan, kahit hindi pa nakaligo. Nakita niyo yung pastor sa church, ha? Sinabi lang po. Nay, sinabi lang sa mga anak niyo ba? May Diyos mo na lang nilalay. May Diyos mo mga hindi mo palagad. Ay, okay lang sa inyo, dumataan kayo dyan. Proud pa kayo. Basta, ay, ano kayo mga kapit? Hindi ko may naman ito. Kami nga na malalay, sinisip namin mapaaga. Kahit masama ang panahon, sinisip namin mapaaga. Tapos kayo na nasa compound, okay lang magpalit. Hello, mga katay. Mga anak ni nanay. Mga malupa ni nanay. Tapos magrala kayo. Sabi niyo, Miss, gusto. Tapos gusto niyo magpalain kayo ng Diyos. Pero magpala sa Diyos, ayaw niyo gawin. Ayaw niyo mulahin. Ayaw niyo makasumikapan. Hindi po pwede yun. Amen. So, Jesus, sa katabi, mapalo na. Church, hindi ako nagsasaway ng Lord sa wala lang. Hindi ako nagsasaway ng Lord sa wala lang. Meron ako pinangungutan. Meron ako pinangawakan. Bakit ko pagalitan yung hindi naman totoo? Ang tawag doon, nag-i-invent mo ng invento. Siyempre, mabanggitin natin yung totoo na nangyayari. Yung totoo naman, may dumadaan dyan sa bituan. Proud na proud pa, pasapasapin na ito. Kung sino naman yan, bato-bato sa langit, tamaan. Huwag magalit. Sinakati mo yun, nag-uumpisa na kami ito, ang iba nakapainit na ikaw, nilalamig pa ako. Ang iba, puspos na ako ni boss. Ikaw! Ayun. Church, ilagay naman natin sa kama, sa formal. Tapos, magtuturo kayo sa labas. Sa araw ng pagsamba, ikaw ay dapat laging maaga. Hindi ka pa niniwalaan yan. Kasi pag nakita ka ng Tatay Hernan, nauna pa si Tatay Hernan, pag ikaw na nag-invite, nahuli ka, nahihiya ka. Sabi niya Tatay Hernan, di ba, tinuro niya sa akin na maaga sa simbahan. Kasi di ba, pagsamba, dapat maaga. Sa amin sa Adventist, maaga. Nakakaya yun. Nakakaya yun, mga kapatid. Amen. Amen. Totoo lang, nakakaya ko yun. Huwag ako sabihin. Wala akong mukhang naihaharap. Hindi ko sinasabi, perfecto akong pastor. Pinasisikapan ko rin, hindi ako mahuli. Pero bakit minsan, ako yung mas malayo, pareho pa tayo, sabay pa tayo pumasok ng church? Eh, dito ka na eh. Dapat kanina ka po. Amen. Next week, ha? Wala ako dito. Pero i-monitor natin. Nawa, makita ng Diyos yung katapatan ng ating puso. Na kahit wala yung pastor, maaga na ako pumunta sa church. I rebuke in the name of Jesus. Alisin ang Panginoon yung Espiritu na walang pinod. Tutulidila-dila palagi sa nagpapanari. In Jesus' name. Pakitabi ko tayo pag-rebuke in Jesus' name. Lumayas ang Espiritu na walang pinod. Lumayas ang Espiritu na pagpapanari. Hallelujah. Lumayas ang Espiritu na katamara. Sige, rebuke ko. Ngayon ko rin ikaw.
Sa mga kasama ko dito ng unang taon pa lang ng ministry sa Nagmay, hallelujah. Saksi kayo sa mga demon possess. Amen. Saksi kayo sa mga sanipa ng kaaway. Sa mga sinasabihan ng masamang espiritu. Sa kayong ka dyan, nakita niyo. Pero napansin nyo ngayon, hindi ko naman po inanong ang job doon. Pero napansin nyo ngayon, wala na. Kasi bukod sa pag nakita yung pastor, umalis na, nakita na sila ngayon. Oo. Nakita na sila ngayon. Naging sibilisado na yung mga demonyo ngayon. Hindi na sila pumapayag sa mga sanib-sanib sa katawan ni, hindi na sila pumapayag sa sanib-sanib sa katawan nito. Ano ginagawa nila? Gumagamit na sila ng bagay na akala natin maganda, pero hindi. Akala mo, on. Akala mo, wala kang sapi. Akala mo, wala kang salip. Pero ang totoo, pag ikaw na pinangungunahan ka, pagpas lamang pauras mo dito, sinasabihan ka ng demonyo. Amen. Kasi diba yung sinasabihan ng demonyo? Yung mga sinasabi, yung mga pang-demonyo, takot kay Kristo, takot sa kapatiran, takot sa lingkod ng Diyos. Eh kapag ikaw, ini-influensyahan nito, di ba ayaw mo rin ito? Ayaw mo rin ang ganito? Lagi mo kapira, wala kang time, takot ka, biyak ka, wala kang totoo, wala sabi ka. Kaya huwag mo maligyan sa sarili mo, perfecto ka tao. Huwag mo maligyan sa iba, na may sabi. Ikaw din yun. Mas may sabi ka sa kanila, mas may sabi ka sa kanya. Palayain ng Diyos ang bawat isa sa atin na sinasabihan ng demonyo ng Espiritu. Amen. Hallelujah. Amen. Kapag kumakalabit ang kaaway, huwag kang maniwala dyan kay Pastor. Normal lang yan. Nag-test ka kanina. Normal lang yan. Mag-iibangilyo ka naman mamaya eh. Yan, may sapi ka na. Kasi pinangungunahan ka. Pero ngayon, mga kapatid, lahat ng sabi ng demonyo meron sa atin, ipatanggal natin sa Panginoon. 2025 na! Huwag sa magbago! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Diyos, hindi tayo panindigan ng Diyos kung ikaw niya sa ating puso. Kaya sabi ng awit, chapter 34, verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, sa mga matuwid. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang tenga. Amen. Eh, hindi mo pwedeng pakinggan ng Diyos, mga kapatid, kung may maruming buhay at maruming puso. Yes, hindi tayo perfecto, pero dapat sinisikat natin na gawin yung bagay na nais ng Panginoon. Ang totoo matalino, hindi yung nakapag-aral ng maraming meral. Ang totoo nakapag-aral, hindi yung maraming diploma sa bahay. Amen. Ang totoo matalino, sinusunod yung kalooban ng Diyos. Amen. Yung nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun ang sukatan ng totoong matalino. Sapagat Biblia na nagsabi, maraming matalino sa mundo, pero lamang sapagat ginagamit nila ang katalinoan, hindi para parangalan ng Diyos, kundi parangalan ng kanilang sarili. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, alam ko, every time mga ngaral ako at may masasapo, alam ko may nagagalit. Alam ko may nagtatampo, may nagdadamdam, mayroong hindi nagsisimba sa atin. Pero wala ko akong makagawa na kapatid. Trabaho is trabaho. Sino ba magsasawi sa atin? Sino ba magtutulong sa atin? Sino ba mauna sa atin sa kamalalan, sa maglakas, sa kamalalan? Kaya naman mayroong lingkod ng Diyos na inalaga sa atin ang Panginoon para sabihin sa atin,
Sis, medyo lumiliko ka na. Kabi ko ng konti. Brad, sis, talagay ko pag nag-overtake ka dyan, patay ka. Sabi na yung mga pastor, marunong ako magmangino. Huwag mo ko pangunahan. Ayaw ko lang pangunahan ka. Okay, di ka talaga dito. Kasi kung tinalala ka ng Diyos, talaga, para hindi pangunahan, dapat tinawag ka rin pastor. Amen? Dapat nagpapastor ka rin sa ibang church. Kung talagang ayaw mapangunahan ka. Pero dahil tinawag ka ng Panginoon, dito tayo nagkakasama-sama. Kasi tayo magkakamats. Tayo magtutulungan para sa gawain ng Diyos expansion. Kagawin mo. Amen? Kagawin natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung gusto mong pakinggan ka ng Diyos, ngayon pa lang, ayusin natin ang ating sarili. Makipagkasundo tayo sa ating Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon yung ating kailangan. Sabihin natin sa Panginoon yung ating hinihiling. Sabihin natin sa Panginoon yung talagang pangangailangan natin. Hallelujah, hindi kung kailangan natin ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kasi ako naniniwala, kaya nang nangyayari ang kanta. Kung totoo ka ng pagsisisi ng iyong kasalanan, na mamuhay ka sa kabanalan, sinasamba mo ang Diyos na parang wala kang nakikita. Pinupuri mo ang Panginoon na parang wala kang katabi. Sumisigaw ka na kahit ay ingayin na yung katabi mo. Sabi ka na sabi na hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Wala kang pakid, wala kang pakialam, I believe. Hindi posibleng hindi ka babaan ng Holy Ghost. Amen. Imposibleng hindi ka babaan kung tama ang pagtawag at kung tama ang ginagawa. Imposible yan mga kapatid. Wala po tayong masasabing kakulangan sa presensya ng Diyos. Sa atin meron. Wala po tayong masasabing anumang bagay na kulang sa paningin ng Panginoon maliban sa atin. Kung sasambay natin ang pangalan ng Diyos, kung uhaw tayo sa pagpupuri, uhaw tayo sa pagsamba, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, hindi ka nalalayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Ang gusto lang ng Panginoon, mayroong pagtawag. Mayroong palagiang panalangin. Mayroong palagiang pagpupuri sa Panginoon. Alam niyo, ang Acts chapter 2, verse 1, na nagkakatipon ko ng mga alagad, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo po kayo? Yung mga alagad na nagkakatipon, kasama yung lahat, 120 sila lahat, kasama ang 12 na disipulo ng ating Panginoon. Nangyari yung revival, alam niyo bakit? Kasi may prayer good. Amen. May praise and worship good. At may pag-awag sa Panginoon. Naalala niyo yung bili sa kanila sa Acts chapter 1? Na kapag hintayin niyo yung pangako na ibubuhos ng aking Ama o ibibigay ng aking Ama. Hintayin niyo pa sa Jerusalem hanggang sa masakapan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. At ano yung ginawa nila? Naghintay na lang ba sila dahil may pangako? Umupo na lang ba sila dahil may pangako ang Panginoon? Tumambay na lang ba sila dahil may pangako ang Panginoon? No! Ang sabi ng Biblia, habang sila ay nagkakatipon, meron pa lang yun. Merong praise and worship doon. Habang sila nananalangin, habang sila nagpupuri sa Panginoon, bumaba ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya mamaya kung gusto mo mabaan ka, maliban sa lalapit ka, ipakita mo yung uhaw mo. I remember mga kapatid, the days nung una kong tanggapin ang Holy Ghost ng ating Panginoon, hindi ko mamaya. Naalala ko pa mga kapatid, ang itsura ko nung ako'y nahimasmas. Halos sumapit na ito mga kapatid, ang kilay na ito. Yung pantalon ko mga kapatid, parang binasan ng tubig dahil sa awis na ito. Yung aking sipon, hallelujah, umaabot na dito mga kapatid. Yung aking luha, kasama na rin. Pero wala akong karamdaman anumang kahihiyan sa Panginoon. Wala akong karamdaman hiya at takot sa Panginoon, sa Panginoon. Kasi ako lang ay nagpupuli na ako sa Panginoon. Lahat ay malalayin ni Diyos, presensya ng Diyos. Lahat ay malalayin, uhaw na uhaw ako sa Panginoon.
Wala akong nag-oobserba. Amen. Wala akong nakatingin-ham. Pinag-e-effortan yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. I need your power, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pinagsisikapan yan. Pinagpapawisan yan. Pinaghihirapan yan. Kaya nga sabi ng Acts chapter 2, nag-comment yung mga tao sa kanila. Sabi ng mga tao, anong ibig sabihin ng bagay na ito? Ang sabi ng iba, mga lasing lang yan. Meron ba kayo nakitang lasing, mga kapatid, na hindi malikot? Meron ba kayo nakitang lasing, mga kapatid, na hindi sumasayaw? Di ba ang lasing, walang pakialam sa paligid? Amen. Walang iniisip na anumang bagay, kundi dahil nasa influensya sa ng alak. Ganon yung katangian nakita sa kanila. Amen? Amen. Kaya walang tatanggap ng Holy Ghost, mga kapatid, na hindi mo na nagbibigay sa ating Panginoon na sarili. Handa ka na ba? Amen. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Para sa iyo! Hindi para sa akin! Para sa inyo! Handa ka ba kayo? Hindi ako makakalaw. Gagamitin na kayo ng Panginoon. Ikaw yung komposisyon. Ipabalanda kita. I-instruct kita. Ganito yung gawin mo. Ganito yung gawin mo. Ang Diyos titingin sa langit. Pag nakita niya ang ating puso, nakita niya ang ating sarili uhaw, iilos ang gusto. Amen. Iilos ang gusto. Yan ko, revival. Walang revival na umiyak ka. Revival na eh. Meron sumalis sa iyong kapangyarihan. Amen? Kaya nga, renewal eh. Pinalitan. Pagkatapos mo tanggapin ang Holy Ghost, may pinalitan sa iyo ang Panginoon. May inalis sa iyo ang Panginoon. At pakiramdam mo, para ka nakalutang sa ere. Para ayaw mo na matapos yung linggo. Para gusto mo maglinggo na ulit. Pakiramdam mo, may pinalitan ang Diyos. May inalis ang Panginoon. Kaya ka renewal. Magpapanibago ka ng date para maging valid. Amen. At para maging valid ang ating buhay sa harapan ng Diyos dahil sa mga pagkukulang kasalanan natin na nagawa, kailangan ng renewal ng Espiritu Santo para tulungan tayo sa kalinaan. Ginawin ko na rin. Kaya ano, Pastor, yung naramdaman ko mainit. Kaya naramdaman ko po mainit. Amen? Naramdaman ko, Pastor, may mainit. Hindi po lahat ng init Holy Ghost. Hindi po lahat pwede mainit yan dahil sa panahon. At ipertura natin mga kapit, kaya mag-anak ng init. Pero dapat yung init, hallelujah, magpuproduce na yan ng stamina completes. Amen. Hindi mo na mamamalayan ang sarili mo para ka ng wild, hallelujah. Para ka nang hindi mo maintindihan. O mainit yung pakaramdam mo. Pero para wala kang matabi. O mainit mo. Hallelujah. Mainit yung pakaramdam mo. Yes. Nararamdaman ng Panginoon mo sa iyong puso. Pero kailangan mo pang ituloy yun. Kailangan mo purihin ng Panginoon. Para ikaw ay talagang ma-revive. Ma-renew. Hallelujah. Ng Espiritu Santo ng Panginoon. Now, pinakondisyon ko lang kayo. Pero now, ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Church, this 2025, hallelujah, sa revelation ng Panginoon, kinakailangan ng maganda ng bawat iglesia palagi sa outpouring ng Holy Ghost. Bakit? Alam mo yan, malapit na ang kanyang pagbabalik. Naalala niyo ba yung 10 dalaga? Hallelujah. Naalala niyo ba yung 5 doon matalino? Naalala niyo ba yung mga kapatid, meron silang extrang langis? Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang mga anak, hindi lamang yung
salita ng Diyos, meron dapat renewal ng Espiritu Santo ng Diyos. Para matiling birhen, para matiling manihis sa kasalanan, matiling manihis sa mga sanlibutan gawain, para matiling manihis sa anumang gawa ng Diablo. At pagsisikapag tukuhin ang kabanalan na nais ng Panginoong Kristo. Yan ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Bago kung tapos, gusto ko tayo bigyan ng isang matibay na mensahe. Hallelujah. Naalala niyo mga kapatid, sa Acts chapter 2, nung sabihan sila mga lasing, hello. Nung sabihan sila parang nasisiraan ng ulo, kahit hindi ba tumayo si Pedro? Anong sabi ni Pedro? Kasi nakita ng mga tao, nagsasalita sila ng lingwahe nila na hindi naman nila alam kasi mga Hudyo sila. At nakita ng maraming tao na sila'y ang gugulo. Kaya sabi nila, dahil magugulo yan sila, dahil maiingay yan sila, at nagsasalita ng ibang lingwahe natin, mga lasing yan. Anong paliwanag ni Apostol Pedro? Ang sabi ni Apostol Pedro, hindi kami lasing kasi ikatlo pa lang ng umaga o alas 9 pa lang. Kundi, ito yung katuparan ng hula ni Propeta Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo sa lahat. Busman o hindi, sa huling araw daw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo. So, ang paliwanag ni Apostol Pedro, mas sa tinanggap nila. So, ganito yan. Dahil ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo, dahil ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu Santo, para kami mga lasing, nagsasala kami ng lingwahe, hindi namin kinabisado, para kami mga magugulo, para kami mga baliw, dahil nga ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo. Now, bibigyan talaga ang ating pananampalataya dyan. Kailangan lang mailapat natin na maayos para maintindihan nila. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon, handa na po kayo na. Amen. Church, malaw na pakita natin ang ating sakit sa pagbuhos ng Espiritu Santo sa bawat pag-ipon. Ito bilang Diyos sa bawat regular service natin, magagawa natin ang ganitong bagay. Sapagkat kinakailangan. Wala akong problema kahit linggo-linggo ka rin nyo ka. Amen. Mas maganda kung gabi-gabi sa panalangin mo, alam ko, may mga moments sa buhay natin ba, nag-pray tayo, nag-speak in tongues tayo, mga kapatid, kasi pinag-iway tayo ng ating Panginoon, pinalalakas tayo ng Diyos, at pinakausap tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. 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 Okay. Amen. Pagpunin mo, kapatid, para piliin namin tayo sa Kristo. At kung hindi ka na nabibless sa paglilingkod sa Diyos, kung hindi ka na nabibless sa ganitong pangaral, may problema ka. Hindi ako perfectong pastor. Meron din akong pwedeng makukulang sa bagay na. Pero kailangan mo rin isipin sa akin. Baka may pagkukulang din ako. Hindi ko naranasan nila yung bagay. Alam nyo, nakakalungkot din kasi kahit pare-pareho kami pastor ng FJC, iba-iba kami na interpretasyon dito. Pero ako, hindi ako inihiwalay kasama ang karakter. Sama sila bishop. At yung mga pastor na nagpapaaltar calling during service. Ako lang hindi ako inihiwalay kasi it is biblical. Ito correct. At lahat ng sumampalataya at lahat ng tumatawas sa Panginoon, every time kailangan nila ng kalakasan, nagpapababa ang Diyos ng Espiritu Santo na mayroong evidence. Kaya kahit Pentecostal na kulingan, sorry to say, may ibang hindi naniniwala dito. Pero kung promosyunin tayo, sasabihin, saan yung pastor natin, ituturo natin. Sa biyaya ng aking Panginoon. Hallelujah. Ngayon, maghanda tayo mga kapatid. Inihiling ko na tayo lahat ito kayo.